Tunay nga po na napakabuti again ang ating makapangyarihang Diyos. Dahil sa simula pa lang ay nakita natin po nga mga kapayagan na buhay na buhay. Amen? Kahit yung ating nag-MC dito, damang-dama niya yung salita ng Diyos dahil yun po yung napakahalaga sa bawat isa na kung naunawaan mo kung ano ka at sino ka sa paanan ng Diyos, dama mo ang puso ng Diyos. Amen? At saka sa nag-exhort din, kung patuloy natin talaga naintindihan ang ating mga pinag-aaralan na pakinggan, lalago po talaga ang bawat isa. Amen? Kaya, ang napakahalaga mga kapatid, na intindihan natin na ang Diyos po ay mabuting Diyos sa ating mga buhay. Dahil hindi siya huminto tayo abutin at bigyan ng kanyang kahabagan. So, sa madaling salita, kung ganun din ang iyong unawa at puso na binigyan tayo ng pagpahalaga ng Diyos, lalo na sa kapanahonang ito, tayo rin po hindi manatili sa buhay na hindi mula sa Diyos. Amen? Yun po yung kanina, yung sinabi po ni Sister Helen na hindi na dapat tayo nabubuhay sa ating mga sarili. Nabubuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya inadama niya yung na pinapahayag ng Diyos sa buhay niya. So, for so many long time na tayo nagtuturo dito, tumatanggap tayo ng aral, tumatanggap tayo ng katuruan, hoping and praying na mayroon tayong natutunan. Amen? Para hindi nasayang yung ating paglapit sa Diyos, paglilingkod, pagsunod. Kaya, dama ko rin ang puso ng mga kapatiran, lalo na pag-araw ng Wednesday, na the same faces. 2, 3, 4, 5. So, naintindihan nyo rin siguro minsan na I had to attend to something na mayroon din dapat abutin pa. Kaya kung wala man ako ng Wednesday, Friday, for so many long years na kayo po nabigyan ng oras at panahon, dapat po nakitaan na rin sa atin ang buhay na dumami na po ang mananampalataya, dumami na po yung nais tumugon sumunod sa Diyos. Amen? Kaya kung tingnan mo, bilang, pariyon-pariyon na lang mukha, naintindihan nyo? Pero sabi nga, salamat sa Diyos kasi narito pa rin kayo. Salamat sa Diyos dahil mayroon pa rin babae, lalaki, nagmimiti, makasunod sa Diyos. Amen? Kaya yung patutuo natin na binalaw natin si Ate Baby, Sister Baby, nandyan na, 1 month almost sa hospital. Sobra ba? 1.5. Ha? Yun po ang kapatid natin, na-attend natin dyan almost mahigit siya, na-ICU pa siya. Nakaranas siya ng mga bagay na sinasabi na nga kanina na ang tanong kung mamamatay, hindi mo na ba maintindihan or maramdaman mo pa o ano nang takbo ng buhay mo. Eh, pag namatay ang isang tao, automatic po yun. Yung espiritu na binigay na ng Diyos sa atin, automatic mahiwalay na po yun. Naintindihan po yun. Dahil alam natin na ang nature po ng Diyos po ay ito pong minimiti ng bawat isa dapat na magkaroon paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil kung ang tinatanggap ng Espiritu natin sa dakong lugar na ito, yung katuruan mula sa Diyos, it means the nature of God na sa buhay mo na. Naintindihan niyo po ba? Ang salita mismo ng Diyos, kaya nga mapaparam ang langit at lupa, but the Word of God, hindi po ito mawawala. Kaya nga kung ang buhay ng isang tao na narito every Sunday o pagtitipon, tumanggap na ng salita ng Diyos, may nabago na sa buhay mo. Dahil ang tinanggap ng Espiritu na binigay din ng Diyos sa iyo, mula sa Espiritu ng Diyos, it means you are transformed by the Word, which is the Word of God Himself. Bakit wala pa rin transformation of life? Sa tagal-tagal mo nang attendee sa lugar na ito, bakit hindi mo pa rin hinayaan na pagharian ka ng Diyos? Magamit ka ng Diyos, maging patutuo ka ng Diyos. Naintindihan po ba natin?
Kaya nga ang nature ng Holy Spirit, kaya nga hindi naintindihan ng marami na pag namatay ka, hiwalay ka agad yung Espiritu kung hindi sa Diyos. Wala. Pero kung naghahari ng Diyos sa'yo, matuwa kang magalak ka. Dahil pag-aari ka ng Diyos. Mamatay ka man, alam mo kung saan ka napatungo dahil ang Espiritu ng Diyos nagkontrol na sa buhay mo, siya na rin kukuha, hahatak sa'yo patungo sa kanyang kaharian. Pero kung hindi mo naintindihan ang kapalagahan ng salita ng Diyos na ito, in-apply mo na sa buhay mo, nagkaroon na ng buhay ang salita ng Diyos sa buhay mo, you are the living Bible, then, I'm sorry to say that wala kang kaharian ng Diyos. Kaya nga nagtuturo, nangangaral, nagpapahayag, nagtsatsaga, nagtitiis para tayo lahat maligtas. But the problem is, ano pong response natin sa ginawa na ng Diyos sa ating mga buhay? Amen po ba? Kaya nga ang Espiritu ng Diyos is a spirit being. Lagi po siya nagpapaabot, nagpapahayag. Siya po ang Espiritu ng Diyos. Ito po yung namamagitan sa atin sa Ama, sa Panginoong Hesukristo. Siya po yung nakikipag-usap, communicate. He is a being na namagitan para mapagharian po din tayo ng Espiritu ng Diyos. Sige, bago ako mag-ano sa ating ituturo mamaya, buksan natin ang ating Biblia sa patungkol ito sa the Spirit itself, which is the Spirit being, which is the Holy Spirit. So, 1 Corinthians chapter 2, 1 Corinthians chapter 2 verse 10, 2:10. Sige po. Magbasa muna tayo sandali. Ngunit ang mga bagay na ito ay ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Ito na pumapa sa atin, maintindihan natin, maunawaan natin ang pinapahayag ng Diyos sa bawat isa kung napagharian tayo ng Espiritu ng Diyos. Dahil natatarok na alam ng Espiritu ng Diyos ang kaisipan ng sino man, maging ang mga malalim na kaisipan ng Diyos. Because the Spirit of God, siya na po yung pangako, the comforter, the teacher. Kaya nga hindi natin pwede baliwalain na pagpasok natin, pasok, labas. No. You need to ask the Lord na maintindihan natin, maunawaan natin ang kapayagan ng Ebanghelyo para po tayo mabuhay ayon sa nais ng Diyos. Yun po yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya marami pong hindi pa rin nakaunawa ng ginagawa ng Espiritu ng Diyos ay, ang function niya po ay, He's communicating. The Father is communicating the Lord our God about us. Kaya mahalaga mapagharian ka ng Espiritu ng Diyos. Mitiin natin mapagharian tayo ng Espiritu ng Diyos. Para po, lagi tayo may guidance. Kapag namatay ka man anuman oras, ang Espiritu mo hawak na ng Diyos. Amen. Pero mga Espiritu, kasi ganito po yung mga kapatid eh. Kung ikaw, halimbawa, yung radyo o pinapakinggan natin o telebisyon, pag yun lagi ang ating tinanggap sa ating Espiritu, yun po ang nabubuhay sa atin. Paano natin napakinggan na isang bagay, kaya nga nakakatakot kung pinapakinggan natin yung mga malalaswang bagay o pinapanood dahil tanggap na tanggap ng Espiritu mo yan. Nadidevelop yan, nabubuhay yan sa iyong pagkatao. Pero kung napakinggan mo lagi, para maiwasan ka magkasala, mahulog ka sa pitan ng laman of the world, the worldliness, or carnality, tayo na mismo kung yan lagi pakinggan ko mamaya, nakuha mo malaglag ka sa udyok ng kadiliman. Pero ayoko na makinig yan kasi alam ko na pupulyot ng heart and mind ko. Kasi yun ang tanggap ng Espiritu mo. Ikaw na mismo umiiwas na hindi ka na malaglag sa pitan ng laman. For example, kung lagi ka mahilig ng mga pornographic, malalaswa, so ano ang tinanggap ng Espiritu mo? Ano po nag-udyok sa Espiritu kaisipan mo? Naintindihan niyo po ba ang sinasabi dito? Kaya nga, kailangan mo pangalagaan ang tinatanggap ng ating pandinig, ang ating paningin, ang ating kaisipan. Kaya minsan, pag nag-pray ka na,
When you come to the Lord and pray, amen po ba? Bakit nandun po yung kagulumihanan? May pumapasok na ibang features o pictures. Features. Nakita mo yung may mga bagay. Sige po, pasok po kayo. May upuan pa dito po, sunahan. May mga bagay na hindi mo man na iniisip, but then nagmamarka kasi. Tinatanggap kasi ng ating espiritu, yun na po ang nagmamanipulate sa puso isipan natin. Kaingatan natin ang ating mga pandinig, ang ating kaisipan, ang ating pinapanood. Kaya nga sa Christian, lalo na po yung mga tugtog ng mundo, naintindihan po, hindi na po dapat natin tangkilikin ang mga gawa ng kamunduhang tugtog. Kasi pag yan, sometimes bakit yung nagulat ka, nakinig lang ng music, mamaya nagpatiwakal na. Carried away because of the feelings and emotion na tinanggap ng kanyang espiritu. Naintindihan niyo po ba? Nung oras na yun, ano siya? Broken-hearted. Ito, example lang po ito. Nung oras na yun, kumbaga sa ano ay nagkaroon siya ng puso na broken. O nag-split sila ng kanyang kapartner. Napakinig pa siya ng mga romantic music. Hindi na kaya kasi sabi ng music, kung mawawala ka, di ba? Mga ganun. Wala na rin ako. Ay, wala na rin ako. Ginawa na yung ano. Kasi wala na rin ako. Yun sinundan niya yung udyok ng inaawit o napakinggan. Kaya marami pong big no-no na hindi natin dapat ang kalikin ang gawa ng udyok ng yung mga gumagawa ng mga kanta. Hindi mo alam bakit nakagagawa sila ng mga kanta na minsan hindi maganda pakinggan. Pero marami pa rin nagpapatugtog. Kasi carried away sila sa buhay nila. Kung ano yung buhay nila, ina-apply din nila sa mga sinusulat nila. Kasi sila yun. So tayo mga mananampalataya, as a believer of Christ, wala na po tayo dapat sa ganong sistema ng takbo ng mundo. Because if you know Jesus in your life, if you know the Lord your God in your life, iiwas ka na sa mga bagay, magkaroon ng polluted heart and mind, yung katauhan mo. Naintindihan niyo po ba ang ibig ko sabihin? So, kaya hindi tayo makapag-move on, go forward sa pagsunod, sa kapahayagan ng ebanghelyo, dahil hindi pwede pong, salamat po sir, hindi pwede pong magkinig po tayo ng dalawang pinapakinggan. If we listen to the world, it means, makamundo pa rin tayo. Kaya nga world if you listen to the word, which is the word of God, you have transformation of life. Bakit nabago ang marami? Bakit nabago ang lingkod ng Diyos? Kung wala ako nabasa na pakinggan na ebanghelyo, hanggang ngayon makamundo rin ang buhay ko. Naintindihan niyo po ba? But because angkin na po tayo ng kaunawaan, dahil nang kilala natin ang Diyos, doon na po tayo na-consume ng kanyang espiritu na hindi hatak tayo na mabuting buhay, mabuting ebanghelyo, mabuting kaunawaan. Naintindihan niyo po ba? Kaya nga, sige buksan natin ang unang Korinto 12:11. Sige po. Ngunit isang espiritu lang ang nagbigay ng lahat ng ito. Ang pinamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. Ang katawan ng tao ay binubuo na maraming parte, ngunit isa pa rin katawan. Ganon din sa ating mga manampalataya na siyang katawan ni Kristo. So ito na po iningatan natin because we are the body of Christ. Si Jesus po naghahari natin sa ating mga buhay. Ingat na ingat tayo na tayo po ay ma-sidetrack pa tayo na makamundong buhay. Pero kung naunawaan nyo na ikaw pag-aari ng Diyos, ibigay mo na ang buong buo mo sa Diyos. Amen? Kaya nga, it's a matter of choice. Pag sinabi, mamili ka kung anong buhay yung gusto mo. Mamili ka kung saan ka talaga gusto pumunta. Kaya nga may choice. May free will ang tao.
Binigyan ka ng Diyos ng kahabagan, pero may free will ka sumunod, tumugon sa nais mong buhay. Ganon po ang Diyos nating kabuti. Ganon po kabuti, kabait ang Diyos, na hindi kanya pinipuwersa kung anong lakad gusto mo. Mabuti nga siyang Diyos eh. May laya ka. Pero kung ikaw matalino, hindi ka na mangmang, alam mo, kung manatili ka pa sa mundo o sa libutang bagay, mapahamak ang iyong kaluluwa. So, hindi ka na dapat doon sa ganung aspeto ng buhay. Dahil ang gusto mo, makapasok, makasama ang Diyos habang buhay. Amen. Then, siya pong piliin natin. Ang katuruan niya, ang kagustuhan niya, ang kalooban niya, maging tunay ka na anak na ng Diyos. Amen po ba? Yun po yun. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte. Ngunit isa pa rin katawan. Yun po yun, sinasabi, we are the body of Christ. Katawan ni Kristo ang makita sa atin. Buhay ni Kristo ang makita sa atin. Na tayo nagliliwanag. Maging asin at ilaw ka sa lahat. Amen? Kaya yun po yung mga kapatid. Kaya hindi pwede na, hindi okay lang yan. Hindi okay. Kaya iwasan din natin na mapighati ang Espiritu Santo sa pamagitan ng ating mga gawa. Amen? Kaya, yun po yun, mga kapatiran, sa lugar na ito na hindi na nagkulang ang Diyos kayo turuan ng tamang turo. Dahil po ang sakripisyo ng bawat isa, kaya kung napakinggan nyo kanina ang ating kapatid, Sir Helen, damang-dama niya po na marami pa rin talaga yung masakit man sabihin, makasarili. Nabubuhay sa sariling kagustuhan. Nabubuhay sa nais niya lang buhay. Pero wala siyang pakialam na ang Diyos po nagkakaroon din ng kabutihan, kahabagan sa atin kung gusto natin mabuhay na matuwid. Gusto natin magiging banal at saktal, maging totoong Kristiyano, totoong manampalataya. Then yun po yung nais ng Diyos. Amen? Kaya hindi pwede tayong maglaro sa kapanahonang ito. Naalala ko yung sitwasyon again sa Israel. Nakita natin na halos nakuha na nilang Rafah. Tapos ngayon maraming nag-disagree na mga bansa, nagkakaisa na naman against Israel. Kung balikan natin yung history, bakit po ginamit si Moses? Naintindihan niyo po? Bakit siya ginamit si Moses upang magpalaya ng mga Israelita sa paghahari ng Egypto? Noon pa lang, sa simula pa lang, no? Nakita niyo po na si Pero gusto niya maging alipin ng mga Israel o Israelite people. Simula pa lang, gusto talaga ang Israel maging alipin lamang ng mga bansang ito. Till this time, ganun pa rin ang kanilang galit sa bansang ito. Bakit po kaya? Pero sino po nagpalaya sa mga Israelites? Kung napanood yung Ten Commandments na movie. Noon pa lang ang Egypt, gusto nila alipinin ang bansang Israel o ang mga tao na Israelites people. Pero ang Diyos po gumawa ng hakbang through Moses, nakalaya siya sa pagiging alipin. Hinayaan ng Diyos sila maglakbay. How many long years sila naglakbay? Because there is a promised land. Nakuha niyo po. Balikan natin yung history ng paano ang Diyos natin gawa. Nakalaya nga sila. Hinati pa ng Diyos Ama ang dagat para makatawid ang mga Israelita. Naintindihan po ba natin? Nakatawid ba hindi? Binigyan ba sila ng pagsama ng Diyos? Hindi na sila naabutan ng mga sundalo ng Egypt dahil nakatawid sila. The problem is, binigay na lahat ng Diyos ang himala. Binigay na ng Diyos ang kapangyarihan. The power of God Himself manifest during the time. Nakalaya sila, nakarating sila, nakatawid sila ng dagat na tinawiran nila. But the only Caleb and Joshua enter into the promised land. Bakit dalawa lang nakapasok sa pangako? The promised land. Bakit dalawa lang po? Pero libo-libong Israelites ang pinalaya sa pagkalipin ng Egypt. Kay Pero, yung paghahari nun. Why? Hanggang ngayon, ganun pa rin ngayon ang sistema ng mga bansa against Israelites, against Hudyo.
Jewish people. Nakita niyo, balikan niyo kung nagbabasa kayo ng Bible, na ganun pa rin ang sistema. Pero may pangako ang Diyos. Naintindihan niyo po, iligtas niya at iligtas ang chosen nation. Kaya huwag tayong mag-alala, ang Diyos pa rin ang author at finisher ng nangyayaring digmaan. Amen? Kaya chill lang tayo mga Pilipino, wala tayong armas. Ang tuhod po yung ating armas. Panalangin na tayo po, spare sa wrath of God this coming end times. Amen? Kaya biro mo, pinadala ng US ng mga missile ang bansang Pilipinas, kuno ano lang dyan, stuck lang dyan. Para anong purpose? Mayroon po bang gusto mag-agaw ng Pilipinas? Mayroon. Pero may pangako ang USA daw na tulong-tulong sila sa Pilipinas. Pero mga kapatid, hindi natin naasahan yung tao. Asahan natin ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas niyang kanyang mga anak, samahan niyang kanyang mga anak sa takbuhin itong harapin sa darating na mga araw at panahon. Ito na po ang bigyan natin palaga. Kunin man tayo ng Diyos anytime, any moment, mayroong ka bahagi sa karyaan ng Diyos. Mayroong kang puwang. Sabi nga ng salita ng Diyos in my Father's house, 'di ba? Mayroon tinayo ang Diyos na mga kwarto-kwarto para sa kanyang mga anak. So ang tanong ko, anak ka na ba ng Diyos? Makapasok ka kaya sa karyaan ng Diyos? Ayun tanong nga ng kapatid natin na sinasabi, pag namatay pala, ganito, ganire. Pag namatay ka, kung kilala mo ang Diyos, nabuhay ka na may takot sa Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Daling ka pa niya sa kanyang karyaan, mayroon ka ng bahagi sa karyaan ng Diyos. Pero kung ngayon pa lang, sa ibabaw ng mundong ito, sekundary na lang ang Diyos sa buhay mo, ikaw nasusunod sa sarili mo, I doubt kung mayroon kang kwarto nakalaan para sa iyo. Naintindihan niyo po, church? Bakit tayo nagtuturo dito, nangangaral, nagtitiis ng tiyatsaga, para lang maabot ang nais ng Diyos? Bakit susunod tayo sa Diyos? Yesterday ko kaya kausap ang dalawang anak ko, yung panganay at bunso Mama, kuha ko na kayo ticket. Bakit? Balik na kayo dito sa Amerika. Sige na. Bakit ako pinapabalik? Sarap ng buhay ko dito. Naintindihan niyo po. Kukuha na daw ako ticket. Sabi ko naman ng bunso, ayaw mo na yata mag-travel ng malayo, Sabi ko, sige, bumili ka mansion dyan, pupunta ako dyan sa Canada. Nakuha niyo po, biro lang yun, pero di natin alam ang plano ng Diyos. Amen! Na-raise up naman, natutuon na sa harapan ng Diyos sa lugar na ito. Binalik tayo ng Diyos samantala. Pero kung nandyan na kayo, handang tumayo para maglingkod, sumunod, mabuhay, nais ng Diyos, wala na tayo pangamba. Kaya pinabalik tayo ng Diyos dito. Wala, bagsak lahat. Hindi talaga naka-first step sa grade 2. Grade 1 lahat hanggang ngayon. Pero, purihin ng Diyos. Mayroon lumalago, mayroon pong may takot na sa Diyos, mayroon pong nakaunawa na sa salita ng Diyos. Yun po yun, mga kapatid. Kaya ngingiti-ngiti lang ako dito. Hindi ko alam plano ng Diyos for the next. Kasi may mama, kuha ka na ng ticket, balik na kayo ni Papa. Bakit? So, sabi ko, kung will ng Lord, why not? Kung mayroon siya papagawa, why not? Naintindihan niyo po ba? Kami, sumunod lang din bumalik. Hindi ko rin alam, ba't kami nakabalik? Because, may plano ang Diyos na kayo abutin muli. Dahil akala niyo okay lang nabubuhay sa kasalanan, okay lang nabubuhay sa pita ng laman, okay lang nabubuhay na hindi naging totoo sa harapan ng Diyos. No. Malaga ka sa Diyos. Binayaran ka na ng Diyos sa krus para ka lang maligtas. Through His grace, through His mercy, sa habag ng Diyos. Tayo ngayon nakaunawa ng salita ng Diyos, na ang Diyos po ay makapangyarihan Diyos. Nakita nyo kanina, maparaman ang mundong ibabaw na ito, ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos manatili hanggang wakas. Intindihan niyo po ba yun? Nga hindi na dapat mabuhay sa sarili. Mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Amen? E tama na yung pagyakap mo sa reliyon mo, kung anong na yung prinsipyo mo, tatayuan mo, mapahama ka dyan. Yun po yun, mga kapatid.
Kaya nga, kung kayo po nakikinig ng ating preaching last Sunday, is about mapalad. Kaya yung title nating, mapalad, di po ba? Mapalad. Sino po, be honest, sino po nanonood? Wala no? Review nyo, panoorin nyo, ako nang mismo nagtuturo. Pag napakinggan ko, nagugulat din ako na yun pala, nabitawan sa lugar na ito. Ilang beses ko pinapanood yan, pinapakinggan yan. Bakit? Natuturuan din po ako. Kasi hindi aking salita yun Binigay ng Diyos sa oras na yun, sa araw na yun, napapanahon. Wala oras. Yung, panoorin yung i-share nyo pa. Wala nagsishare. Wala nagla-like. Walang nanonood. Kayo na. Kayo nga tupa ba kayo talaga ng Diyos? Isalita naman ng Diyos yun. Bakit? Anong kinakaya natin? Ikakahiya ka rin ng Diyos pagdating ng araw. Dahil puro ibanghelyo yung binasa natin. Kapahiyagan, mabuting ibanghelyo. Kala nyo hindi kayo subaybay. Sinusubaybayan ko yung totoo talaga. Mabuti pa nga si Ate Baby, yung sa Canada. Message ka pa niya, bakit wala pa upload? Naintindihan niyo po? Sa mga Has family. Bakit po wala pa upload? Dahil po doon sila nabubuhay din, mayroon silang mapakinggan. Naintindihan niyo po? Tayo relax Pagkatapos ng linggo, tanungin ko kayo mamaya dyan kung ano naintindihan niyo nung last Sunday. Ano ngayon? Nakalimutan ko Walang attention doon, walang alam. Pero kung paalala, mapalad. Mapalad. Kaya nga mapalad ka kung naunawaan mo, naintindihan mo ang patungkol sa sinabi ng Diyos. Mapalad ka. Pero hanggang ngayon, kung wala ka papalad, wala talaga. Yun po yun. Kaya yung mga nagtuturo, pag sinabi ng Diyos, go forward ka na, pabayaan mo na sila, bahala na ako dyan. Kakatakot yun. Naintindihan niyo po ba? Di ba nakakalungkot? Ay, wala si Pastora ngayong Wednesday. Bakit kaya wala? Ikaw na lang lagi nagtindi ko Wala ka naman pagsunod. Naintindihan niyo po ba? Ay, wala si Pastora pag Friday. Pupunta pa ako rito sa edad kong ito matagal ka ng tinuruan, ayaw mo naman sumunod. Naintindihan niyo po bang ibig sabihin? Kaya intindihin niyo rin minsan na hindi lang kayo tao na kailangan abutin, marami pa. Naintindihan niyo po mga kapatid ang pagpahalaga ng Diyos sa inyo. Bata matanda sa lugar na ito may kaluluwa ka. Kailangan mo kaligtasan. Kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Yakapin mo siya ng mahigpit. Bigyan mo siya pahalaga. Maging pangunahin siya sa buhay mo. Dahil ang Diyos po naghahanap ng totoong mananampalataya. Sige, buksan natin yung ating topic ngayon. Wala pa tayo sa topic sa Book of Daniel. Daniel chapter 1, verse 1 to 20. Panginoon, tunay nga po Diyos sa araw na ito, sa magandang umagang ito, Panginoon. We are here gathered in your name. Patuloy namin, Lord, na pinasalamatan na yung salita, yung mabuting balita, yung ebanghelyo. Patuloy mo kami paunawaan, Lord, na maintindihan namin lahat na makapayagan. Sa oras na ito, Lord, pinagpala namin ang salita mo, O Diyos. Dahil mayroon ka mga ehemplo ng mga lalaki, babae, sa kapanahunan, na sila, Lord, na-raise up mo, binigyan mo silang buhay, binigyan mo sila, Lord, ng katuruan, binigyan mo sila, Lord God, ng panahon upang sila magpatutuo na sila ay mayroong God-fearing life, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa oras na ito. We need the Holy Spirit to let your word be understood by many, Lord God. Ang mga kapatid dito makaunawa, makaintindi ng kapayagan na ebanghelyo mo, O Diyos. Naway, Lord, mabuksan pang pananaw, kaisipan ng marami, Lord, sa kapanahonang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, basta tayo. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim, sa Old Testament po tayo ngayon mga kapatid, Old Testament. Sa Juda, sinalakay ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia at ng kanyang mga kawalang Jerusalem. Binihag niya si Haring Jehoiakim ayon sa kalooban ng Panginoon. So lagi may kalooban ng
Diyos. Sa mga nangyayari po, remember, kahit sa mga digmaan ngayon sa kapaligiran natin, sa mga dilubyo, kalamidad, ayon sa kalooban ng Panginoon. Siya pa rin po ang author at finisher ng lahat ng bagay. Kinuha niya ang ilang mga kagamitan sa templo ng Diyos at dinala sa Babylonia. Inilagay niya ang mga ito sa taguan ng kayamanan doon sa templo ng kanyang Diyos. Sino po ito? Ang hari na sinong hari ito? Si Nebuchadnezzar. Oh, attentive pala kayo. Sige, sunod. Nag-utos si Haring Nebuchadnezzar kay Aspenas na pinuno ng mga tauhan niya na pumili sa mga bihag na Israelita ng ilang kabataan mula sa angkan ng mga hari at angkan ng marangal na pamilya. Take note. Balik mo na ito. Sige, Kuya Luis. So, doon pa lang, kailangan niya pumili. Nakuha nyo? Pumili ng mga bihag na Israelita na ilang kabataan mula sa angkan ng mga hari at angkan ng mga marangal na pamilya. Doon pa lang nakita natin, mayroon pong, di po ba? Napipiliin yung magagaling, marurunong. Alam natin na sa panahon na yun, naghahanap sila ng tauhan, ng kanyang maging tauhan sa karian. Tuloy po, sige. Kinakailangan na ang mga ito ay gwapo. Yun, kailangan kagwapo sa langit, ha? Kailangan na ang mga ito ay gwapo, malusog, matalino, mabilis kumilos, at madaling turuan para maging karapat-dapat maglingkod sa hari. Ito, tao lang itong paglilingkuran. Pero mamimili ka ng magagaling, marurunong, at may itsura pa. Naintindihan niyo po? Tao lang paglilingkuran, pero kailangan mamili ng karapat-dapat maglingkod sa hari. Kasi hari, pero tao. Amen? Inutusan din niya si Aspenas na turuan sila ng wika at mga panitikan ng mga taga-Babylonia. Sige, tuloy po, Kuya Chris. Inuutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw at pagkatapos ng 3 taong pagsasanay, ilang taong pagsasanay? Maglilingkod na sila sa kanya. So may training. Ang pagiging sundalo ng isang hari, mayroon ano? Training, hindi basta-basta. Siguro naintindihan nyo ano bang training ng isang Kristiyano. Anong takbo ang dapat takbuhin natin? Kung disciple ka na, discipline, life. Pag sinabi, the Lord needs a true disciple. Ibig sabihin, kailangan mo maging disipulo ni Kristo, discipline life. Naintindihan mo, disiplina ka na hindi ka na nabubuhay lumalakad sa makamundong bagay. Doon ka na disiplina sa tamang buhay. Amen? Ito, example lang to. Sige, tuloy po. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah na pamumula sa lahi ni Judah. So tuloy po, sige. Pinalitan ni Aspenas ang kanilang mga pangalan. Si Daniel ay pinangalan ng Belteshazzar, si Hananiah ay Shadrach, si Mishael ay Meshach, at si Azariah ay Abednego. Sino nagpalit? Oh, ibig sabihin, ang pangalan nila hindi na Daniel, but naging Belteshazzar. Amen. So, tuloy. Pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspenas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. During that time kasi, sabi ng hari, pakainin sila ng masasarap na pagkain, yung mga karne. Nakuha niyo po, para maging malulusog. Kasi gawin silang mga sundalo eh. So malalakas. So yung pong sabi niya, pakainin sila, pakainin. Dahil sila po yung magkaroon sila ng mga lakas. So, karapat-dapat sila maging mga alagad. Pero, huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. Sino po nakiusap? Si Daniel. Amen po ba? Kaya nga yung, balik mo, sandali lang ito. Si Daniel, kaya nga may Daniel fast. Kung sino gusto mag-fasting. Si Daniel po kaya doon nakukuha ang Daniel fast na 21 days, nagprutas at gulay lang. Oh, sige. Prutas at gulay, yung Daniel fast na 21 days. Kung gusto nyo na
Maging gumaling ka sa sakit mo, maging malusog ka, matalino ka. Yun po ang disiplinahin mo sa sarili mo. Hindi ka magutom sa prutas ng gulay, 21 days. Kasi si Daniel past yun. Sige, tuloy natin. Niloob naman ng Diyos na siya ay kalugdan ni Aspinas. So, pinagbigyan siya na hindi siya kakain ng karne. Pero gusto niya lang yung prutas at gulay. Sige, tuloy natin. Pero sinabi ni Aspinas kay Daniel, natatakot ako sa hari. Siya ang pumili kung ano ang kakainin at inumin ninyo. At kung makita niyang hindi kayo malusog, gaya ng ibang mga kabataan, baka ipapatay niya ako. Itong kinakatakutan ng namumuno na mag-alaga sa kanila. Kasi pag nalaman ng hari na sinuway siya, ano sabi? Ipapatay niya ako. So, mayroon pong kinakatakutan yung namumuno kina Daniel. Sige, tuloy po. Dahil dito sinabi ni Daniel sa itinalaga ni Aspinas na mga ngalaga sa kanila, subukan nyo kaming pakainin lang ng gulay. Yun, umpisa ka na kumain gulay. Sige. At painumin ng tubig sa loob ng 10 araw. So, hindi na alak, hindi na anuman. Hinihingi lang ni Daniel ay water. Kaya nga, kung magpasting ka, tubig lang talaga, tubig. Cleansing, purifying. Detoxin sa katawan mo, detox ka. Ayan o. Painumin ng tubig sa loob ng 10 araw. Sige, tuloy. Pagkatapos ihambing ninyo kami sa mga kabataan kumain ng pagkain ng hari at tingnan ninyo kung ano ang magiging resulta. At bahala na kayo kung ano ang gagawin ninyo sa amin. So, dinair pa sila ni Daniel na subukan. Naintindihan niyo po? Tuloy po. Nandun yung self-confidence ng taong ito. Bakit kaya? Pumayag naman ito at sinubukan nga sila sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, nakita na tagapagbantay na mas malusog sila kaysa mga kabataan kumakain ng pagkain ng hari. May alak pa yun, may mga karne na masasarap. Pero, bakit po sinabi dyan? Tagapagbantay na mas malusog sila sa kaysa sa mga kabataan kumakain ng pagkain ng hari. Ano, bakit kaya? Sige, tuloy. Kaya pinagpatuloy na lang ang pagbibigay sa kanila ng gulay at tubig sa halip na pagkain at inumin ng hari. So, maganda, no? Sino hindi kumakain ng gulay dyan? Umpisahan mo na kumain ng gulay. Bakit? Para maging matalino ka at gumaling pa sa sakit mo. Sige, tuloy. Sige po. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataang ito ng karunungan. Ano binigay ng Diyos? At pangunawa, pati na ang kaalaman sa ibang-ibang literatura. Bukod pa rito, binigyan ng Diyos si Daniel ng karunungan sa pagpaliwanag ng kahulugan ng mga pangitain at mga panaginip. Nakita niyo po? Sino kaya nagbigay ng karunungan sa mga at pangunawa o kaalaman? Maliban ang Diyos. Amen po ba? Kaya yun, kung ikaw po sa kasalukuyang ito, kung sabi nga sa Biblia, kung wala ka wisdom, humingi ka ng wisdom. Kanino? Sa tao, no? Humingi ka ng wisdom sa may-ari ng wisdom. Sino po yun? Ang Diyos. Amen! Kaya minsan, napurol ng ating utak. Bakit? Hindi naman ang Diyos ang tinawag mo, ibang tinawag mo. Akala mo may profession ka, may edukasyon ka. Bakit maraming professional na manging-mangmang pa rin? Walang kaunawaan patungkol sa panglangit na bagay. Yun, mangmang yun. Pero ikaw, hindi ka man nakapagtapos, hindi ka man naging professional, kung naintindihan mo ang Word of God, mas matalino ka pa doon sa mga may profesyon. Bakit? Mas inuna mo pa, i-honor, tinulgon, sinunod ang katuroan ng Diyos. Diyos nga yun eh. Naintindihan niyo po? Kaya yan binigyan ng Diyos si Daniel ng karunungan sa pagpaliwanag ng kalugan ng mga pangitain at mga panaginip. Kaya church, as a body of Christ, kung ikaw po nakaunawa, pinagarihan ka ng Espiritu ng Diyos, you have a gift of discernment. Makita mo na ang tao nakaharap mo at ang tao nakasalubong mo kung anong espiritu na sa kanya. Bakit? Ang espiritu na ng Diyos nagbibigay sa iyo ng karunungan. Poses yan. May karga yan. Puro nang galit ang puso niyan. Kaya pagpasok ko dito sa church,
Even this morning, alam kung sino may kabigatan. Alam kung sino po may karga, o may dala-dala, o may nagawang mga bagay na hindi ikalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Bakit po? Yun po yun. Naintindihan niyo po ba ang ibig ko sabihin? Ayan o. Wala man kayo dito, may revelation knowledge. Nandun man ako sa lugar ko, maya-maya mayroon yan, may revelation knowledge. May kapahayagan ng Diyos. Hindi kayo maniwala, bahala kayo. Sige, tuloy. Pagkalipas ng 3 taon na pagtuturo, 3 taon naturuan, ano? Kayo, ilang taon kayo naturuan dito? Since 2000, pinitingnan ko yung mga picture, bata pa tayo noon eh. 2006, 2007. Ano na ngayong year? Dapat kayo papanood yung mga picture nyo dati dyan eh. Saka na lang. Pagkalipas ng 3 taon na pagtuturo sa kanila ayon sa utos ni Haring Nebukadnezar, dinala sila sa Aspina sa kanya. Ni Aspina sa kanya. Sige, tuloy. Nakipag-usap ang hari sa kanila. At napansin ng hari na wala ni isa man sa mga kabataan doon ang nakahigit kina Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, kaya sila ang piniling maglingkod sa kanya. Wow. So, sino ang kinalugdan ng Diyos? Yung hindi sumunod sa hari, napakainin ng mga pagkain masasarap at pagkain ng hari. Pero ito mong sila, nag-request sila, gulay lang at tubig, pero sila po yung umangat. Sila po yung, nakuha niyo po, ha? Gulay lang. Kaya lang sila piniling maglingkod sa kanya. Yun po yung mga kapatid. Hallelujah. Naintindihan niyo po ba? Wala sa kinakain yun. Sila, si Daniel po ay may God-fearing life na. Amen. Si Daniel po nakaunawa na anong pagiging isang mabuting tao at pagiging isang matuwid sa harapan ng Diyos. Sige po, pasok po, upo kayo. Kaya sino po napili? Yung kumakain lang ng gulay at uminom lang ng tubig. Bakit? Ano pong pinatunayan? Pinatunayan lamang ng Diyos nang sumunod sa Kanya, ito pong maging malalakas. Amen! Hallelujah! Last verse, sige po. Sa lahat ng tinanong ng hari sa kanila, nakita niya na ang kanilang kaalaman ay 10 ulit. Wow! Yung lamang ha? Yung lamang. Nakita niya ang kanilang kaalaman ay 10 ulit na mas mahusay kaysa kaalaman ng mga salamangkero at inkantador sa buong kaharian niya. Mayroon pa ba, Kuya Luis? So nakita niyo po, balik tayo sa 20, sige. Sa lahat ng tinanong ng hari sa kanila, nakita niya na ang kanilang kaalaman. Alam niyo, sa binasa natin about Daniel, siya po yung nakaunawa paano po magkaroon ng karunungan mula sa Diyos. Bakit binigyan siya ng karunungan ng Diyos? Bakit alam niya ang sekreto ng Diyos? Bakit po ba kaya? Dahil po ang puso ni Daniel ay malinis. Naintindihan niyo po? Ang kanyang faith, na-develop na yung faith niya na maging matuwid siya sa harapan ng Diyos. Kaya yung lions din, di ba? Pinakawalan si Daniel din doon. Nakita niyo yung kwento ni Daniel. Maganda yung story na to eh. Hindi siya ginalaw ng mga leon. Bakit sino kasama kaya ni Daniel? Yun po yun mga kapatid. Saan man kayo pakawalan, kahit doon sa kagubatan, kung kasama mo ang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. May bagyot unos man yan, kahit saan ka palutang-lutang, sabi nga ng Psalm 91 ba yun? Dumaan ka, hindi ka susunog. Dumaan ka sa tubig, hindi ka malulunod. Totoo kaya yun? Depende sa panampalataya mo yan. Yung faith mo yun po mag-develop na kung paano mo binigyan palaga ang Diyos sa buhay mo, paano mo siya sinamba, paano mo siya binigyan ng palaga sa buhay mo, ganun din ang gawain ng Diyos sa'yo. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kamanta ka na, sige. Naintindihan mo niyo po.
Kaya yung hari, namangha siya sa apat na kabataang ito na nagkaroon ng kalakasan, nagkaroon ng karunungan, nagkaroon ng mga bagay na higit pa sa lahat. Because of their faith to God. Balik natin sa 8, sige po. 1:8, sige. Bakit kaya pinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o inom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan? Kaya nakiusap siya kay Aspinas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming yun. Ano pong iniingatan ni Daniel? Dahil ang inumin ng hari alak eh. May alak po yun. Sige, kain ng karne. Kahit sa kapanahon ng ito, red meat ka lang ng red meat. Ano mangyari sa'yo? Hindi lang taba eh. Sakit din eh. Yung pag-iinom ng alak. So, pinili ni Daniel na maging malinis sa sarapan ng Diyos. Na hindi siya magkaroon ng dungis at karumihan. Kaya nakita natin yung purity of his heart, church. Ito pong malaga, mga kapatid sa lugar na ito. Mitiin natin ang ating puso, buhay, malinis sa harapan ng Diyos. Kung dati ka pala away, huwag ka namang away. Kung dati kang marites, huwag ka na maging marites. Kung dati mahilig ka manirang puri, tigilan mo na yan. Kasi purity of the heart ang nais ng Diyos sa atin. Naintindihan niyo po ba? Kasi simula pa na ng Old Testament, napakalaga po sa Diyos. Kaya ang buhay ni Daniel, sa kasama niya na binago mga pangalan, Shadrach, Meshach, and Abednego, malaki ang impluensya ni Daniel sa tatlo. Nakuha niyo po ba? Si Belteshazzar siya, di po ba? May kasama siyang tatlo pa si Meshach, si Shadrach, at nakuha niyo po, yung tatlong yon na-impluensahan lamang ni Daniel. So, kayo din po sa lugar na ito, maging asin at ilaw, maging liwanag. Dahil through your life, the impartation of the Spirit, which is in you, na bago ka na, nagawa ka na ng Diyos, nagliliwanag ka na, wala ka na sa karumihan, wala ka na sa kasalanan. It means, lilipat sa iba yan kung ano ka, sino ka. Kaya, mas piliin natin nung makasama natin ng mga kapatiran, totoong nananalangin, totoong lumalakad, lumakbang patungkol sa Diyos, dahil ma-impart din sa inyong buhay na ganyan. Pero kung kasama mo nyo lagi, chismoso, araw-araw, kabilang ka na rin doon. Naintindihan niyo po, because the Spirit, impartation of life or Spirit, malipat sa iyo kaya iniingatan natin yung ating buhay. Yun po yung si Daniel, kaya mas pinili niya yung gusto na maging karoon siya purity of the heart. Ayaw niya ng karumihan. Kung manginginom kasama mo lagi, hindi ka makahindi. Ganon ka na rin. Para hindi ka maging manginginom, umiwas ka na sa Kanya. Huwag lang umiwas sa Diyos sa buhay mo. Yun po, mamili ka lagi. Gusto mong maging matuwid? Hindi umiwas ka na diyan sa kasalanan. Paano nahatak ka ng sugal? Bakit? Lagi mo naman pinapanood yung sugal o nagkaroon ka ng mithiin pa. Umiwas ka na diyan. Kaya hanggang ngayon, wala ka pa rin pera eh. Walang marating dyan, di ka sasamahan ng Diyos dyan. Bakit bagsak pa rin ang kabuhayan mo? Nasa pagsuway ka. Naintindihan niyo po ba? Masarap ang pagkain ng hari. Kasi kaharian nga po eh. Di po ba? Pero mamili ka. Maging mabuti kang tao o mapasama ka sa pagkain mo sa kaharian. Ganon din sa buhay nating spiritual. Sige, kumain ka ng taba maghapon dyan. Kuha mo? Uminom ka na inom ng puro sugar dyan. Ang asukal, yung carbohydrates, natutunan ni Pastora, nag-aaral tayo ngayon dyan para mabuhay pa tayong matagal. Pag alam mo na ikaw po ay may diabetes na, huwag ka na uminom soda.
Huwag ka na uminom na matamis, huwag ka na mag-asukal sa kape. Hindi masarap pag walang asukal, hindi magpakasarap ka para saglit lang buhay mo. Naintindihan niyo po ba? Bakit kailangan ituro ito? Naging mangmang po tayo. Masarap po ang isda, masarap ang gulay, masarap ang prutas. Hindi pwede araw-araw baboy. Baboy nga, pinagbabawal sa Bible. Swine yan, dirty swine sa Bible yan. Kaya ang mga Sabadista, wala talaga baboy. Kasi marumi ang baboy. Swine. Naintindihan nyo? Pero hindi naman, sabi naman kasi ng Bible, ng New Testament na nilinis na ng Diyos. Ang lahat ng pagkain, pwede mo na kainin. Depende rin sa buhay kung ano mayroon ka. Naintindihan nyo mga kapatid? Bakit binigay ng Diyos ang dagat para mayroong isda? Bakit may mga puno at mga halamanan o farm, kung masipag ka, walang gutom. Pero kung maghapon ka nakahiga at nakanganga, gutom dyan. Intindihan niyo po ba? So yun po yung sinabi dito, bakit binigyan ng Diyos ng karunungan si Daniel? Siya po nagbigay ang impluensya sa kay Shadrach, Meshach, at Abednego dahil nakita na ng Diyos ang buhay niya na matuwid siya. A purity of the heart. Iyon po ang pangako ng Diyos. Alam ng Daniel ang purpose niya, to win soul. Hallelujah. Kaya nga, bakit po nagdesisyon si hindi natakot? Remember sa kwento? Bakit po si Daniel, siya po yung nag-request kay Espinas na pwede bigyan na lang kami ng gulay. Yung kanyang faith at courageous life, yun po nagbigay sa kanya ng kalakasan. Ano po ba be strong and have good courage? Bakit nahiya tayo mag-share ng gospel? Bakit hindi natin maabot yung kapitbahay natin o kamag-anak natin, kakilala, kaibigan, even inside our house, to let them know na mapa-impyerno ang kanilang kaluluwa kung hindi nila nakilala ng Diyos ang lubusan? Baka magalit Baka mainis Mainis sila, wag lang ang Diyos na pinaglingkuran natin. Kasi totoo ka na gusto mo rin sila abutin. Kaya nga, sabi nga, si Daniel po, punong-puno ng, hallelujah, God-fearing life. Siya po ay, ang faith niya at ang kanyang courageous life, yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Yun ang kulang sa ating church sa lugar nito, be honest. Sino na nasyera natin sa kapitbahay? Sino na naabot natin, even in our own family, our loved ones? Bakit hindi mo naabot na pag hindi ka ngayon makinig, bukas makalawa? Wala ka na. Pag binitawan natin, nangyayari minsan yan Kaya lang nakakatakot. Kasi, in my experience, so many times, life and death is in the power of the tongue. Pag may sinabi tayo minsan sa ating kapwa, nangyayari po yun. Hindi na natin mabawi. Lalo na sumusunod ka sa Diyos, you have power. Kaya hindi rin basta-basta magbitaw ng salita against our loved ones. Bukas mamatay ka na. Kung namatay ngayon, kasalanan mo pa. Because whatever came out in your mouth, you need. Kaya nga yung pag-praise mo sa Diyos, hindi ka pwedeng manirang puri at nagpupuri ka sa Diyos. Pag magpupuri ka sa Diyos, magpuri ka na lang, wala nang paninirang puri. Puri na lang sa Diyos. Dahil ang paninirang puri against the law of the Lord. To destroy one's personality, to kill people through your words. Naintindihan niyo po ba? Kahit galit na galit ka pa sa taong yan, wala ka nang bibitawang masamang bagay. Dahil po, yun po nakapagpulyot ng heart and mind natin. Yun po yung emplo ni Daniel. Ang sekreto po ng Diyos, sige buksan natin sa awit 25:14. Psalm 25:14, awit
Salmo. Awit. Panginoon, kayo'y malapit sa mga taong may takot sa inyo. Tama po ba? Ayan po ba yung awit 25:14? Salmo kasi eh. Sige. Panginoon, kayo'y malapit sa mga taong may takot sa inyo at pinapaalaala nyo sa kanila ang iyong kasunduan. So it means, ang Diyos pala ay nire-reveal niya mga sekretong bagay sa kanyang mga nakalugdan. Kaya nga sabi po sa English, the secret of the Lord is with them that fear Him. Kung may God-fearing life na tayo, binibigay na ng Diyos ang mga sekreto sa langit, panglangit. Amen? Bago pa mangyari yan, pinaalalahanan na tayo ng Diyos. Yun po yung may takot na sa Diyos, yung may God-fearing life. Kala natin sumusunod tayo sa Diyos kung nagsisimba naman ako. Pero kung gumagawa ka pa rin ng kasamaan, hindi basis yung pagsisimba. Ang basihan dito yung character, the attitude itself. Yung character mo like Christ-like character. Ito po ang basihan kung ikaw ay totoo na alagad ng Diyos. Ito po ang hari kanina sa Nebuchadnezzar, namimili ng kanya maging mga alagad. Kasi gusto niya na malalakas. Ang Diyos po, nais na ang mga alagad niya ay marurunong, matatalino, at handang pumasok sa kanyang kaharian. Pero ang mga taong ayaw pumasok sa kaharian ng Diyos, yun pong ayaw sumunod, ayaw tumugon, ayaw po maging matuwid. Kaya nga God-fearing life. Amen po ba, church? Hallelujah! Nandyan pa ba kayo? Kaya ang Diyos po nagre-reveal ng mga sekreto sa langit at nire-reveal lamang niya sa mga pinagkatiwalaan niya. Are you there? Sige, awit 51. Salmo 51, verse 10. Ilikha niyo ako ng busilak na puso. Sino kaya ito nagsabi nito? Si Daniel ba o si David? Sino nagbabasa ng Bible? Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. This is King David. Hari na siya, pero yung kanyang deklarasyon. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. See? May prayer ba tayong ganyan? Ganun ka na ba maghingi sa Diyos? Na maging matapat, matuwid, maging banal, sakdal. Gawin mo akong malinis ang aking puso't isipan. Gawin mo akong matuwid. Ganun na ba tayong mag-pray sa Diyos? Humingi sa Diyos? Dapat ganun. Lord, linisin mo ang aking puso. I want the purity of the heart. I want to be pure and holy, Lord. Hingin mo sa Diyos yan, kapatid. Dahil yun ang nais ng Diyos na buhay para sa bawat isa. Amen? Yun po yun, ang sekreto. Makapasok sa langit, kailangan pure ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Kaya nga si David, lumapit siya sa Diyos, humingi ng kalinisang puso. Amen? Ayan o, sabi ko nga sa inyo eh. Balik tayo doon sa verse 8 to 10. Ipadama nyo sa akin. No. Sa kanina, Daniel. May oras pa tayo mga kapatid. It's early. Pero pinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o inom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspenas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming ito. Nakiusap pa siya. So marunong siya mag-humble, di po ba? Nakiusap. So verse 9, niloob naman ng Diyos na siya ay kahalugdan ni Aspenas. So kalooban talaga ng Diyos kasi magkadugtong ka ng kanilang puso isipan ng Diyos eh. Dahil God-fearing life na si Daniel, kaya nire-reveal ng Diyos kay Daniel anong kalooban ng Diyos. Niloob naman ng Diyos na siya ay kalugdan ni Aspenas. Sa verse 10, pero sinabi ni Aspenas kay Daniel, natatakot ako sa hari.
Siya ang pumili kung ano ang kakainin at inumin niya. At kung makita niya hindi kayo malusog gaya ng ibang mga kabataan, baka ipapatay niya ako. Ito po, natatakot ang kanyang namumuno na ipapatay siya ng kahari. Ito pong katiwala ng hari, namumuno. Pero, hindi siya nakahindi sa kahilingan ni Daniel. Pero pinatunayan ni Daniel, yung sinabi niya ay totoo. Naintindihan niyo po mga kapatid, pagiging totoo. To be true. Yung totoo ka na sa harapan ng Diyos, hindi ka na naglalaro. Patutunayan ng Diyos yan sa buhay mo. Amen? Kaya yung mga kapatid, importante po yung paano tayo magdesisyon, paano ang choices natin sa buhay. Yun po yun. Pinakita ngayon na ni Daniel, kailangan ay panindigan ka. Pag sinabi ka sa pula, pula ka na, huwag ka magpumuti. Pag puti, gusto mo puti. Parang hindi ka, yung lakad mo diretso, hindi po sakang. Naintindihan mo ba ang ibig sabihin? Na kung gusto mo maging matuwid, lakaran mo na ang pagiging matuwid. Hindi ngayon, maga, ngayong mamayang gabi ba na? Babae ka ngayon, mamaya lalaki ka na naman. Lalaki ka ngayon, mamaya babae ka na naman. Yun po yung ibig sabihin, gawin mong tama. Magdesisyon kang tama para sasamahan ka ng Diyos. Yun pong kulang sa atin eh. Yung wala kang choice na tama. Nag-alinlangan ka pa. Dito po sa church, totoo na po ang Diyos sa pinaglingkuran natin. Totoo siya, nagmiti siya mapagpapala ang malahat ng mga tao sa lugar na ito. Hindi tayo naglalaro dito. Walang sugar-coated na word dito. Na pag sinabihan kayo na mahulog kayo sa impyerno, pag hindi kayo nabubuhay na matuwid sa harapan ng Diyos, hindi ka na mag-church, hindi bahala ka. Problema mo na yun. Kaya nga sinasabihan ka ng totoo para maligtas ka dahil mahal ka ng Diyos. Nang ginamit lang kami ng Diyos para paabutan ka ng katotohanan o pamakalaya ka ng lubusan. Kahit paikot-ikot kayo sa lahat ng churches dyan. Yung mga church na malalaki na magaganda, na may air condition, air condition, may malamig. Tayo walang air condition dito, sira-sira pa. Pero totoo ang pangangaral dito. Doon po, wag ka magsalita niyan, baka hindi na babalik, wala na sila tithes and offering. Walang kita. Dito walang kita, pero mayaman tayo. Palakpakan natin ang Diyos. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Amen po ba? Hindi sa malaking building. Kasi nung panahon ni Jesus, bahay-bahay sila nagtitipon magpuri sa Diyos. Bahay-bahay sila nag-Bible study. Bahay-bahay sila nag-aaral patungkol sa Diyos. Naintindihan niyo po ba? Walang building, walang magandahan, air condition, ilang palapag, walang ganun. Ang malaga dito, mayroon kayong karian sa langit. Mayroon kayong nahanda ng karian na pasukan sa darating na araw, panahon. Salamat sa buhay ni Ate Baby, Sister Baby. Binalik siya ng Diyos. Binuhay siya ng Diyos muli para magpatotoo. Kaya narinig yung patotoo niya. Lumalaban siya habang dinadala na siya sa kadiliman. Dinadala na siya sa lugar kung saan mayroon siya nakita. Pero sabi niya, Panginoon, gusto ko pa rin maglingkod sa iyo. Nabigay balik ang buhay niya. Patutunayan niya ngayon sa harapan ng Diyos yan. May chance. Nakita niyo si Kuya dito? Yung tagapagturo na anak ko? Nung panahon na mahulunod na siya, yung Kalatagan, yung Laguna, Kalamba, ano ba yung lugar na yon? Batangas, Kalatagan. 8:00 tumawag, Mama, dito pa kami. Mamaya pa kami uwi, Mama. Walang tubig yung nilakaran nila. Pumunta sila sa gitna. Hindi nila alam yung lugar na yun. Bago umalis yan, nagsuwayan. Nagalit pa sa akin, pula pa mata niyan. Bakit hindi ko siya pinayagan kasama ang kanyang mga barkada? Ito, patutuo lang to. Yung gaano rin siya sumagot ng panahon na yon. Wala nga tayo pera, anak eh. Mayroon ako dito, 500 pambayad sa kuryente. Minsan lang ako sasama sa aking mga kaibigan. Chak. Sabi ng tatay niya na konsentidor. Bigay mo na. Sige na. Para walang ingay, bigay mo na. Pambayad ko to kuryente. Maputulan tayo. Sige, hanap ako paraan. Bigay mo na.
Mahal na mahal niya yung anak niya, hindi pwedeng hindi. Nagwawala. Ay, yung kaibigan niya, best friend niya, doon sa hilera namin, ganun din pala sinabi sa tatay nanay. Minsan ko lang makasama si Lorimar. Kami magkasama. Bakit siya pinayagan ng nanay tatay niya? Binigay kong 500. Mama, hindi kami maka-uwi ngayon kasi Enchanted Kingdom paalam eh. Dumiretso na kami ng Kalatagan. Sa resort, na kapitbahay din namin. Naintindihan niyo po? Mama, alas 8, nandito pa kami sa gitnaan ng naglalaro kami. Wala tubig. Sa gitna. Punta daw sila isla. Biglang nagkatubig. Bukong-bukong lang tubig eh. Di sila makabalik sa Pampang. 12 sila. Sabi niya, Panginoon, alala niya nagkasala sa nanay niya. Gusto ko pa mga Panginoon mabuhay kasama mga kasamahan ko. Umiyak na sa Diyos. Nakita niya yung kapitbahay namin na best friend niya na lumubog na. Hindi na nakaon. Patay talaga yun. Nakita niyo po kwento? Parin sila pagsuway eh. Nagalit sa nanay tatay niya kasi kailangan pumunta kasama barkada. Ganoon po yun ang Diyos po paparanas sa iyo. Pero mabuti na lang, sinabi niya sa Diyos, gusto ko pa mabuhay, Panginoon, patawad. Ako nagkasala. Iligtas mo kami ng mga kasamahan ko. Saka nakakita siya ng palutang na Coke. Coke! Saka mga styro na yun, hila-hila. Lahat sila hila-hila yung palutang. Nakabalik sila sa Pampang. Pero yung isa na kinuha talaga. Namatay yung best friend niya. Graduating na rin yun ng IT. Computer. College na eh. So nakita niyo, church, sa kanya na-realize during the time, bumalik sa Diyos, humingi tawad. On that last minute. Binuhay ba siya ng Diyos? Binuhay siya ng Diyos para maging buhay na patotoo. Naintindihan niyo po? Kaya hindi niyo pwedeng limitahan ang Diyos sa buhay niyo. Kaya alam ng Diyos kung gusto mo nang lumapit, bumalik sa Kanya, humingi ng tulong, tutulungan ka ng Diyos. Ganon po ang kabuti ang Diyos natin. Kaya nga, God is good all the time. All the time, God is good. Never siya naging masamang Diyos sa ating mga buhay. Tayo lang naantay niya para maging totoo tayo sa harapan niya. Pero mo yun ang binitawan niya, Panginoon, humingi ako tawad. Gusto ko pa mabuhay. Palutang lang nagligtas. Lahat pa yung mga kasama niya nandoon nalulunod na. Mga swimmer din yun, mga seaman. Galing pa yung iba galing sa bakasyon lang. Hindi nila alam na corner na sila nagsalubong po yung high tide. Hindi sila basta-basta nakabalik sa Pampang. Kaya pinuntahan namin ng alas 12 ng gabi. Ayun na, nakita na yung ilang oras bago nakita yung patay eh. Kinuha namin sila sa Kalatagan. Nakita niyo po, pumunta pa kami para sila kunin doon na nag-antay din ng bangkay ng kanilang kasamahan. So yun mga maliit lang yan na patotoo. Pero kung yan naintindihan mo sa paglapit niya sa Diyos at pagsingi ng tawad sa Diyos at nagpanumbalik sa Diyos, inaamin siya nagkasala, binuhay siya ng Diyos. So yun din yung kay Sister Baby. Dinadala na siya sa kadiliman. Alam ng doktor, patay na siya, wala na buhay. Kaya nang tumawag si Sister Baby, wala na. Ay sabi ko naman sa mga kapatiran, mag-ambag-ambag na kayo. Nangingi na si Basura ng ambag. Sorry for that. Nakuha niyo po. Kasi wala na daw eh. So ngayon maya-maya tumawag ulit, nabuhay. Kaya pala sabi ni Sister Baby, akala niya tutulog lang siya, na naginip lang siya. Pero wala na pala. Dinala doon siya sa kadiliman. Kung anong gulo, dilubyo ng kanyang pinagdaanan. Sinabi niya, Lord, maglingkod pa rin ako sa iyo kahit ano aking harapin. Naintindihan niyo po? Yung word na yon, in-honor ng Diyos. Kasi totoo ka ng oras na tayo. Na yun, nasa lugar ka na ng Mga kapatid, ito para sa lahat. May chance pa. Mayroong pa paraan na makabalik ka sa Diyos. Kahit gaano ka pa, notorious sinner ka pa man. Tanggapin ka pa rin ng Diyos kung babalik loob ka sa Diyos na maging totoo ka. Ganon kabuti ang Diyos natin. Ngayon pa lang, humingi ka na ng tawad, hingi ka ng gabay patnubay, na maglingkod ka, na huwag mo na balikan ang luma mong buhay. The problem is, humingi ka tawad ngayon, bukas, gawin mo na naman. Ano ka?
Sa sarili mo, niluloko mo. Ang marami sa atin na, ay, kunti lang naman itong ginawang kasalanan. Maliit o malaking kasalanan, pareho lang. Naintindihan niyo po ba? Sabi, one for the road lang ito, kapatid. Isang tagay lang, isang tagay. Sige na, isang tagay nga. May tagay ulit, tagay na. Kalanguan lang. Nalasing ka na ng espiritu ng alak. Naintindihan niyo po? Akala mo isa lang eh. Wala na naghari ng espiritu ng alak. Nakalimutan mo ng pangako mo. Pag sinabi mo, ayoko na talaga. Gusto ko ang espiritu ng Diyos maghari sa buhay ko. One for the road lang, pampatulog lang. Pareho lang yan. Hanggang balikan na naman sa luma mong gawi. Naintindihan po ba natin, church? Yun pong ibig sabihin ng Daniel 8 to 10. Kailangan yung testimonya mo ay totoo. Totoo ka na sa mga pagsubok na dumarating. Hindi ka kayang gapiin. Naintindihan niyo po ba? Kahit na ang sarap nito. Kain na, sarap nito. Kung mahulog ka naman sa kambunoy, kahit masarap pa yan. You know how to say no. Sa Diyos ng buhay ko, hindi na pwede ako ng ganyan. Nanindigan si Daniel. Doon tinest niyang kanyang kredibilidad. Kahit hari pa yung nag-order, gusto niya makasunod sa Diyos. Naintindihan niyo po mga kapatid mensahe? Hari na po nagsabi, nagbigay atas, pero hindi niya binigyan palaga. Mas malagaan niya buhay niya sa harapan ng Diyos. Glory to God. Yung paghingi niya sa kay Aspinas na spare mo ako na hindi kakain ng masarap. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Mayroon siyang conviction kasi, mayroon siyang dadama na kailangan niya malakaran at gawin. Kaya ang courageous life ni Daniel at saka ehemplo niya sa buhay, ito dapat ang ating sundin lakaran. At nakita natin kwento ng buhay ni Daniel na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kahit sa lion's den, pinagtanggol pa rin siya ng Diyos. Amen po ba? So, hindi lang yan ganun ang kwento eh. Hallelujah. Sige ba, tuloy natin sa 11 to 16. Ano ba yung mensahe dyan? Dahil dito sinabi ni Daniel na sa itinalaga ni Aspinas na mga ngalaga sa kanila. Tuloy. 12, subukan nyo kaming pakainin lamang ng gulay at painumin ng tubig loob ng 10 araw. 13, sige po. Pagkatapos ihambing nyo kami sa mga kabataan kamakain ng pagkain ng hari at tingnan ninyo kung ano ang magiging resulta at bahala na kayo kung ano ang gagawin ninyo sa amin. So, panatag siya, may confidensya. Kasi alam niya mangyari. Alam niya yung pinasukan niya. Dapat ganun tayo katalino, alam mo yung ginagawa mo, mali yan, hindi yan pwede. Yung gusto mong mangyari sa buhay mo, maging totoo ka na sa Diyos. Yun po yung sinabi na, prove na siya po ay lingkod ng Diyos, susunod sa Diyos. Ganun dapat tayo. Pakita mo na, totoo ka na, follower ka na ni Christ. Hindi ka na naglalaro. Pagiging Kristiyano mo, marami ka maakay sa paanan ng Diyos dahil ikaw mismo ang patotoo na nagawa ka at nabago na ng Diyos. Kaya nahiya tayo share ang gospel eh. Wala tayong masabi sa iba kasi ikaw mismo hindi mo palubos na gawa na bago ng Diyos. Wala ka ipatotoo, wala ka ipuprove. Kaya ang pagsunod sa Diyos, maging mabuti po ang bunga. Amen? Ang pagsunod po sa Diyos, ito po magbigay sa atin ng kabutihang buhay, maayos na buhay. Amen. Hallelujah. So mayroon po ba tayong tinanggap ngayong nais natin pa sa Diyos na patunayan? Share the gospel. Mag-anniversaryo na naman tayo. Last year, ano nga, 11? 11th year ba last year? So, sa July, ano yon? 12-year anniversary. May nadadala ka na ba na kaluluwa sa Diyos? Nag-anniversary 11 years. Ilang kaluluwa na nadala mo sa harapan ng Diyos? Biro mo, kailan lang ng July ah? Hello? July na naman.
Anniversary na naman. Naintindihan niyo po ba? Yun po yun. Oo nga no, June na pala ngayon. So, ano nagawa mo na sa harapan ng Diyos? Kulit natin, ano? Pero kailangan kayo kulitin. Salamat sa mga nandito, mga bago man kayo, patunayan nyo na totoo na kayo sa harapan ng Diyos. Kung di nyo pa nauntindihan na unawaan, magtanong kayo sa mga nagtuturo, magtanong kayo sa mga elders, ano ba ang hindi nyo maintindihan? At mga young people, i-restore nyo yung mga kasamahan yung youth kung saan na sila ngayong lupalop. Ayaw natin mapahamak ang kanilang mga kaluluwa. Abutin nyo sila, dalawin nyo sila. Restore nyo sila na may galak, may sigla, bumalik sa Diyos. Huwag natin sila hayaan, pabayaan na lang. Kawawa naman. May responsibilidad kayo mga youth. Alam naman si Pastora papunta doon kagamu-amuhin. Ako hindi ko marunong mang-amo. Naintindihan niyo po ba? Yun po yun. Iba ako magmahal. Totoong sasabihin ko, hindi amo-amo. So yun po yung mga kapatid. Naintindihan niyo po ba? Hallelujah. Kaya si Daniel, binigyan ng Diyos ng karunungan talaga eh. Ni-reveal ng Diyos sa kanya yung wisdom. Gusto niyo maging matalino, marunong? Gusto niyo i-reveal ng Diyos sa inyo ang sikreto ng langit? Maging totoo ka na sa Diyos. Amen po ba? Kahit saan pa kayong church mag-attend, kung hindi kayo susuko sa Diyos, hindi kayo maging totoo sa Diyos, wala kayong marihita. Maging totoo na tayo sa Diyos. Para ang Diyos po makagawa at makapagkaloob sa atin ng karunungan. Amen? 11, 12 years na naman tayo, church. Naintindihan niyo po ba? Ano makontribute natin? Mabigay natin sa Diyos na patotoo. Sino nakaalala? Baka nakalimutan nyo last year. Puno ba tao dito? Marami ba tao last July? Oh, marami, no? Pagkatapos ng anniversary, may tao pa wala? Bakit sila kayo narito ng anniversary? Anong meron? Yun po, nakakalungkot. Si Daniel namili pa ng hindi masarap na pagkain. Gulay lang na tubig. Ayaw niyang pagkain ng hari. O, di po ba? Pero remind them, church, those people who hear the word, those people na dinala nyo na sa Diyos, nanghina ng lamig na lupaypay, nagkaroon ng wala ng uhaw at gutom sa Diyos, abutin nyo sila dahil may kaluluwa sila. Amen? Parang wala tao dyan eh. Wala na naman kayo narinig eh. Amen. So ganun lang po mga kapatid sa lugar na to. Be a part in the body of Christ. Ang function mo, mag-abot ng kaluluwa. Hindi ka man dito sa pulpito, pero ang function mo to share the goodness of God in your life. Amen? Na ang dating ikaw, na lagi nakasimangot, busangot, walang kapayapaan, nagkaroon na ng peace, nagkaroon na ng joy, nagkaroon na ng yung maunawain, mapagmahal. Ibig sabihin, karakter na ni Kristo yun. Naintindihan nyo? Pero dati, kung ikaw bugnutin, lagi galit, araw, umaga pa lang, walang pinapatawad, wala pong sinasanto, ngayon kung nabago ka na, ipatutuo mo yan. Sister Gina dati yung queen of the, pikwa ba yun or Queen of Hearts ba siya? Dati queen ng mga baraha yan dyan maaga pa lang dyan na yan ngayon, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Naintindihan niyo po? Kahit siraan pa siya dyan, kahit ano man sagot-sagutin sa dyan, wala na sa kanya kasi nakita niya kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay niya. Amen? Hallelujah. Sabi ko nga, sister, hindi lang pala matanda na bantayan mo, pati bata. Sabi ko, Wonder Woman ka na. Ganon talaga pag umibig sa Diyos, Pastora. Yun po yun. Naintindihan niyo po? Yun po yung kilos ng Diyos sa buhay niya. Wala siyang pinipili. Bata, matanda, pag-ibig po sa kapwa. Amen? Kaya glory to God. Hoping and praying na kayo din po. Huwag tayo maging makasarili. Sarili lang natin lagi tataas. Wala. Yung sabi ni Sister Helen, naiyak pa siya kanina.
Huwag yung tingnan ng sarili natin, tingnan naman natin yung pinapagawa ng Diyos. Makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya yun lang po mga kapatid. And I ask prayer also sa amin na mga nagtuturo, nangangaral, na hindi rin kami po manginawa. Hindi po kami maubusan ng tiyaga. Mahirap pag naubusan ng tiyaga eh. Si Pastora, to kwento lang to, wag niyo i-dismiss Hallelujah. Malayo sa Greenwoods. Kung wala si Kuya, walang car, kailangan na maglakad kami ni Sir. Naglakad kami minsan, lakad hanggang dito. Greenwoods, Executive Village. Pero subukan din namin ni Sir maglakad hanggang dito ilang beses na. Alam niyo ba na si Pastora wala pala pamasahe? Naintindihan niyo po ba? Kasi kailan makarating dito pa uwi, may 200 ka. Naintindihan niyo po ba? Kasi kailang sakay. Yun po yun. Si Kuya, magpagas yan, mababa na 1,000 yan, 2,000 yan sa isang linggo. So hindi naman pwede tustusan. Hindi kami kumukuha dito sa church, wala naman kami nihingi. Kaya prayer nyo, kami lalong pagpalain ng Diyos para makapagpala din kami sa maraming tao. Amen? Na hindi kami maubusan. Mayroon lagi kaming supply, provision at supply. Sa mga anak ko naman may mga kakayanan, 4 yan sila, may kaya lahat yan eh. Tatanungin ka pa, mama, may pera ka pa? Alam naman sabi, wala na. Ayoko naman ganon. Ayoko maging burden sa mga anak ko. Pag may bigay, thank you anak, God bless you. Pero pag wala, okay lang. Nakuha niyo po, yun po yun. Hindi lahat na problema ibigay sa anak. Kasi gusto namin kami po pagpapala sa kanila. Naintindihan niyo ba, church? Remember, si Pastora po, lahat ng mga nangangaral, nagtuturo dito, hindi tayo kumukuha dyan sa tithes and offering. Wala. Hindi po kami pari. Alam niyo pare? Parinig. Wala kaming gano'n. Ayaw namin pari. Kung kusang loob, may magbigay, salamat. Pag mayroon, pang gasolina, pang masahe, dagdag nyo dyan sa panggastos sa church, salamat. Pero wala kaming karapatan humingi. Dahil ang Diyos namin ay malaking Diyos. Amen! Bakit napunta tayo dyan? Yun po yun, mga kapatid. So, mamili ka, susunod ka sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos, o makasarili ka. Amen?